briefing for this second day of March. So to start, let me share my screen with you. Ayan po, umpisahan po natin sa euro. Ang euro, kung nakikita nyo, pababa pa rin po ang ano niya. And I have mentioned this way, siguro few sessions ago na it might be forming a rounding top or mag-V formation siya dito, no? So, ginawa na nga niya, naabot na niya itong presyong to with this low. So, what's gonna happen next? If you look at it, meron na naman siyang formation dito with a flat side. Kaya masasabi natin na ang bias niya ay on the downside. And it is obvious that while it is forming this, ginagawa ngayon... Ay, sorry. Opo. Ayan po. So, it is obvious that while it is forming yung ano natin, yung ating formation ngayon, ito yung formation mo sa hourly mo, it is a, ito po, hindi ko na dodrawing, ay ito. Pwedeng dyan o pwedeng dito, ano? Yan po. Pwedeng nag-false break lang dyan. Tapos ito po yung ano niya. This is a broadening formation. So yung broadening formation po natin ngayon, hindi pa nagbe-break. So if ever it is going to break, will it break or not? So kung titingnan mo yung daily mo, mukha pong magbe-break siya. Kasi kung papansinin mo yung daily mo, nakapag-break na yung ano mo, no? Nakapag-break, nagkaroon ka na ng break dito sa trend line mo dito. So hindi pa niya naaabot yung kanyang initial price objective as far as this trend line is concerned. So kung titingnan mo yan, yung daily mo, ang target niya dapat dyan is this one. But before you look at this, you have to consider this one first. So ang posibleng pwede niyang puntahan sa daily mo is 1.1952. So yung target po natin ngayon, ang current target natin sa daily is 1952. If you get in the market, where is the area of value that you could possibly latch on? So, kung titingnan mo dito sa hourly mo, wala ka nang makitang area of value dahil napag-iwanan ka na, ano po? So, you look at the smaller time frame kung may makikita kang yan. So, these are the areas of value sa smaller time frame mo. Kasi napansin mo, no, dito sumosobra siya pero nung ang presyo ay nag-consolidate na, tumatama na lang siya. So, yun po. So, any approach to either the 26-day or 50-day moving average later this afternoon will be a good area to sell. So, your selling for now, ilalagay ko lang para guide lang po yan. Ito po, sa 50-day moving average natin dito, ang 50-day moving average natin dito is 2049. So sell at 2049, take profit at 1952. Ang cut loss mo is 2079 because 30 pips ang iaalat mo for the ATR. Ngayon, kung wala na pong question sa euro, we can now move on sa ating GBP USD. Ang atin namang GBP USD,
Ang atin naman pong GBP USD dito, USD ay we go to the daily. So ang daily po natin ay paakyat o pababa. Mukhang pababa pa rin po, ano? It might stop at this price level. Ito. Kasi kung papansinin mo, patuloy pa rin yung pag-akyat niya. Sa daily, intact pa rin yung pag-akyat niya kasi wala ka pa namang nakikitang na-break na market structure. But in the meantime, meron siyang konting pagbaba sa daily. Pag naabot na niya itong 26-day moving average na to, it might probably stop at that level kasi malayo pa naman po. So 38.62 ang kanyang target sa daily. Let's try to see, no? Meron kang na-break na formation dito. Ang target mo dito ay you have a flag formation here. Ang target mo sa flag formation ay ito po. So this is around 3700 3700 ano or 3710, 3711 yun po. So ang selling mo po dapat dito is any approach to this price level. So ito po yung trend line, either any correction that it will make here or here kasi nagte-trend naman po siya. So any approach to these two price levels will be a good area to sell this afternoon. So we'll just put it at 39.35. So 39.35 ang nilagay ko dito, 39.62. That's the 50-day moving average. Ito 26-day moving average. Yan po, ang target niya ay 37.09, ang cut loss mo ay 39.85 kasi 50 pips po ang kanyang ATM. Medyo volatile po siya ngayon. So next naman po is AUD-USD. Ang AUD-USD naman ay obvious pa rin, mas maliwanag ang kanyang pagbaba, ano? Kasi nga ito ay pole niya, ito yung flag mo, so waving up yung flag mo. Kung magbe-break na ba siya, tumama siya sa 50-day moving average, let's try to check kung magbe-break na siya. Ano po, if it's ripe to break. Retracement. Mukhang aabutin pa lang pa po niya ang 78. 78.11, 78.10 before it will try to make before na mag-break po siya. So dito po natin siya abangan sa 78.11, 78.10 or 78.9, 10, 11. Magkakalapit lang naman, no? 78.09, ang target mo is 74.74. Saan galing yan? Yung 74.74 ay galing yan dito. Dahil sa flag formation mo. Yan. Before na tumingin ka dito, syempre ang titingnan mo muna, ito munang mga previous lows na to. So this ones, itong previous low na to, which is 78, sorry. Itong previous low na to, which is 77.22. Ano po? Yan muna ang titingnan natin. Tapos ito, which is 78, 76. The low here is 76.92.
Yan, before ka tumingin sa 74.74. Yan. So kung wala na pong question dyan, ang 74.74 po ay galing po yan dito po, no? Ito po. Yan. So kung wala na pong tanong, next po ay ang USD-JPY. Ang USD-JPY naman ay paakyat pa rin ng paakyat. So it may correct up to this price level before it will go up again. Dahil kung titingnan mo ang daily niya, yes, yung sige, I'll take a picture of it mamaya. I'll just finish my work, yes? Ayan po. So ang Japanese yen naman ay paakyat pa rin. If you look at the daily chart, kung titingnan mo yung kung meron bang resistance dito, let's try to see kung merong resistance dito, no? We go to higher time frame chart kasi wala tayong makita. So malamang it will just hit a resistance area, malamang it will make a correction again ng kanyang pagbaba, no? So titingnan po natin because this area here is a resistance level, the 106 area 82 is a resistance area based on the channel that it is forming dito sa 4-hour chart. So it can be forming it might be following this uptrend channel and it has just reached its resistance area. So pwedeng ang mangyari dyan, mag-correct siya dito again, dito sa support ng channel na to before making an uptrend again. So pwede pong mangyari yan. Ano po? So dito, ang titingnan natin dito is although ang momentum natin ngayon is still going up, kung basehan lang natin ang price movement natin, it has clearly reached a resistance area. So yung either magko-correct siya or magpapatuloy siya ng pag-akyat, we don't know. So kung titingnan mo, it can possibly correct up to 106.70 area. Since 106.82 to 106.70 is just 12 pips. 106.82 to 106.70 is just 12 pips. So pwedeng mag-correct siya hanggang dyan before trying to break this. Kasi kung titingnan mo yung kanyang, naalala nyo yung sinasabi ko sa inyo dati, na kung ang paraan ng kanyang paglapit sa resistance ay pagalugad. So this is obviously pagalugad, ano? So pagalugad, ibig sabihin parang hagdanan ang lapit niya. There is a high probability that it is setting itself for a breakout. So dito, ang assumption natin dito is magbe-breakout siya. Let's see yung daily natin kung ang ano ba niya is So, ito po, pwede, kung titingnan kasi natin yung daily natin, if we are to look at our daily chart, nagbago na, nag-break na. So, magbe-break ba siya dito sa channel na pino-form niya sa hourly? It is most likely magbe-break po siya. So, ang ano po natin dito is buying at this level, 106.70. Ang magiging target mo ay buy at 106.65 or 106.70. Ang target mo ay 108.16. Ang cut loss mo is 106.45.
Ang next po natin dyan is the gold. So ang gold naman po ay pababa pa rin. Kung nakita nyo, ang hourly natin tumama dito sa 50-day moving average. So kung lalakas pa po yung kanyang trending ng pagbaba, magiging mas sensitive yan dito sa 26-day moving average natin. Since nasa gitna na tayo ng dagat, wala tayong makitang area of value, we go to smaller time frame. Our smaller time frame shows that the acceleration of the price going down is indeed going faster and faster because it has become more sensitive to the 26-day moving average. If you try to see dito, it was sensitive to the 50-day moving average. Now it has gained acceleration and has become sensitive to the 26-day moving average. So dito po, pwedeng ang natin dyan, pwede nating abangan ng selling sa 1722. Yung 1722 or 1726 area is just a guide. Basta ang po natin once it touches the 26-day moving average or the 50-day moving average, those are the areas to sell. So sell at 1726, take profit at 1706. Ang 1706 po natin kasi dito ay ito po. Yan po, saan po galing yan? Yan po ay galing sa yan po ay galing po dito. Yan. So kung para lang po maliwanag sa inyo, yan. So yan po ay galing dito, nag-break siya, bumalik, ang target niya ay ito. So bumalik, nag-correct, ang target pa rin niya ay ito. So yan po ay 1706 area or 1705. Ang cut loss mo dyan ay ang ATR mo hourly is yan 7, so 14. Yan po, kaya po 14 ng ATR po natin dyan. Ngayon kung wala na pong katanungan dyan, tayo naman po ay dadako ngayon sa ating fundamental analysis. So looking at your economic calendar, what are the things to consider in today's trade? So today, we are looking at sa Australia rate decision, mukhang tapos ay it will come in less than an hour. So expect some volatility in your Australian dollar. Pero tulad nga ng sinasabi ko, before po na magpakita yan, before na lumabas ang data, makikita mo na sa ginagalaw ng presyo ang sentiment ng market. So ngayon, ang sentiment po ng market ngayon is ibababa po nila. So ay either ibababa, ano ba ang mas likely na niya? Kasi this one is a reversal, pero this one is a reversal, it should go up today. It should go up today, pero nakikita mo na kahit na ang sinasabi niya up, makikita mo na indecision ang nangyayari sa market because it did not follow yung technical implication nitong inside day na to or the Harami formation, hindi niya finalo. Kasi dapat ito, paakyat po dapat ngayong araw. Kasi nakikita mo na dapat. So kung ano man siya, kung kumukuha lang siya ng buwelo, saan po siya pwedeng kumuha ng buwelo sa kanyang pag-akyat if ever na umakyat po siya?
So ang pag-akyat niya ay pwedeng kumuha yan ng buwelo dito sa either it will make the buwelo from here, or pwede po kasing mangyari, ito po ay maging buwelo din kasi nakikita nyo hindi pa nagbe-break dahil nag-aantay din siya, no po? So mag-aantay siya pwedeng nag-aantay siya to break it. So this is a flag formation. Ang area of value natin dyan, let's look at the smaller time frame. Ayan, so this one should have, kung pagka nag-cross po yan, that will be an area of value to sell the Australian dollar. Pero kung hindi pa po tayo sanay sa mga ganyang paraan ng pagte-trade, mas maganda po stay out muna at abangan ang mangyayari kasi hindi lang naman Australian dollar ang pwedeng i-trade. And then meron din tayong sa Eurozone, German side, meron tayong retail sales, consumption data po yan, consumer price index, this is again an inflation data. So ito sa Eurozone, meron din mamayang hapon, dalawa. So, and then sa Canada, we have the GDP. And then sa US, mamayang gabi, it's relatively technical ang galaw niya. Ano po? Kasi walang data na lalabas sa US side mamayang gabi. Low impact lahat. So on that note, maraming salamat po sa pagsama po sa ating morning briefing for this day and hope to see you all again tomorrow po.